Dahil marami tayong blessing na green bell pepper, gamitin na natin. At etong apron ko, binyagan na natin. Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne, Hisashi Buri! Ang lulutuin ko nga pala ay pork and green bell pepper with oyster sauce. Kaunti lang ang ingredient dito at gustong gusto ito ni ate at bunso. Gantong hiwa nga pala ang ginawa ko sa ating green bell pepper. Syempre kailangan din natin ng garlic at hindi mawawala ang ating pork. Kapareho lang din sa green bell pepper ang hiwa natin sa baboy. At sa mainit na kawali, hindi na nga pala ako naglagay ng oil dito. Kusa naman ito kasing naglalabas ng langis nila. At eto nga parang medyo nagtutubig-tubig ng ating baboy. At di bale, pinunasan ko nga pala ito ng kitchen paper para mawala lang yung tubig niya at mabawasan din yung langis niya. At nung okay na nga ay sinunod ko na nga ilagay yung ating bawang. Haluin natin. At sumunod naman ang ating oyster sauce at nilagay ko na rin ng paminta. Di bale, tansyahan ko lang nilagay yung oyster sauce, depende sa panglasa nyo. At kaunting tubig at takpan. Hayaan lang natin itong kumulo at lumambot yung ating baboy. Tcharan! O diba ang bilis? At sumunod naman ay nilagyan ko ito ng kaunting toyo. Option ko lang ito ha kasi parang nakukulangan pa ako sa alat. At nilagyan ko na rin ito ng kaunting sugar para naman may konting tamis. Pinakuluan ko pa pala ito ng mga 10 minutes bago ko inilagay yung ating green bell pepper. At saka ko tinakpan. Steam lang natin yung ating green bell pepper. At ayan, tapos na ang ating niluluto. Alam nyo, kung maaamoy nyo lang yung green bell pepper ay napakabango. Kaya naman napakasarap nito sa mainit na kanin. Lalo na yung sabaw. Sabaw pa lang ay ulam na. Tara, tikman na natin. Ang sarap. Tara, kain po. Itadakimasu! Na-realize ko lang, malaking bagay pala talaga yung merong kang katawang sa buhay. Kaya ang pagpili ng makakasama ay napakahalaga. Kagaya na lang sa mga panahon na parang hindi pabor sa inyo ang sitwasyon. Bagamat nag-isang dibdib kayo, magkaiba pa rin kayo ng utak. May purpose pala yon at personal naming naranasan. Ibig kong sabihin, may mga panahon yung isa ay wala nang nakikita. At habang yung isa naman ay may natatanaw na pag-asa. Pasingtabi sa mga single ha, pero ang sarap pala talaga ng pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Ngayon, mas naintindihan ko na yung sinasabing salt and light. Yung isa ay mahusay sa pagbibigay ng lasa pag matabang na. At yung isa naman ay mahusay sa pagbibigay ng liwanag pag madilim na. Na-realize ko lang, a strong marriage is in two people being strong at the same time. Bagkus, it's two people taking turns in being strong for each other. Kaya, mahalaga na, before you enter into marriage, i-practice mo yung free will mo to pick the right person. Pag nagawa mo yon, marirealize mo that love actually supposed to be easy. Ibig kong sabihin, mahirap na nga ang buhay tapos pipili ka pa ng mahirap makakasama. Sa bagay, choice mo naman yon, pero paano na lang kung may pagsubok? Tandaan mo na the right person will never stop showing you how much loving you, especially once they already have you. At bilang panghuli, tandaan mo, mahalaga ito. Being the right person is important as finding the right person. Gets mo ba? At alam mo, personal, take your time. Dahil wala pa akong nakitang namatay sa pag-aasawa ng late. Pero marami na akong nakitang namatay na ang damdamin kahit buhay pa sa pag-aasawa ng maling tao. Yun lang po. Salamat!